Ayan na nga po guys, nagpakita na ang isda. Ganyan po ang itsura ng isda na ating hinahanap. Yan, namumuti niya na parang tuldok sa ating karan na yan. Ayan po, pagka ganyan guys, yan po ay may kinakain ng isda o lumutang yung dilis guys, kaya sila namumuti. Ganyan po ang hinahanap namin dito sa Pacific Ocean as a tuna pilot or tuna spotter or helicopter pilot, kung ano man pong tawag nyo sa akin. Ayun po ang aking trabaho, ang maghanap ng grupo ng mga isda, tuna. Yan guys. So, dito po, dalawang klase ang hinuhuli namin. Yung gulyasan at saka yung yellowfin tuna guys. So, Pacific tuna fishing po ito guys. Wala po kami sa Pilipinas. Magtataka kayo kung bakit may helicopter na ginagamit sa paghahanap ng isda. Kasi ganito po ang laban at kalakaran dito sa international commercial fishing. Na inulit ko po ngayon kasi madami na po akong bagong followers at subscribers sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel. Kaya naman, uulitin ko po guys, reiteration para sa mga bagong subscribers at followers natin. Ganyan po ang trabaho ko at maghanap ako ng ganyan sa napakalawak po na karagatan ng Pacific Ocean. Ayan pong may bilog na yan, medyo light ng kulay, yan po ang isda guys. Hindi nyo ma-appreciate guys kasi namumuti lamang siya. Minsan alon-alon, pisik-pisik, or may ibon, or minsan dark ang kulay. Depende po sa shade ng tubig guys. So, sa 16 years ko po, almost 16 years ko po paghahanap ng isda dito sa Pacific Ocean, ay naisipan ko rin pong mag-vlog para makita po natin kung paano po hinuhuli ang mga inilalatang tuna na ating kinakain dyan sa Pilipinas and around the globe guys. Ayan guys, so ganito po ang pamamaraan kung paano hinuhuli yung mga canned tuna natin guys. So, as being a pilot or helicopter pilot or tuna spotter, yan po ang trabaho ko. Yung pong tinuturo na yan, na unang namula, yun po yung fishing boat natin at saka isang pascraft natin kasi may pinopormahan na sila dyan at akmang area sila dyan pagka lumutang yung isda guys. Yan po ay nakita ko rin dyan kasi may mga 3 to 4 groups kami dito at a distance mga 3 to 4 miles sa isang una namin nakita. So ganyan guys, dito sa Pacific Ocean, sa sobrang lawak nga po ng karagatan, kinakailangan ng helicopter. Kaya sinasabi nila, napakastig talaga ng fishing, talagang pinagkagastusan dito guys. Napakalaki po ng puhunan ng kumpanya na aming ngayon ay kasalukuyang pinaglilingkuran. Kung kaya't ito po ang aking pinakikita sa inyo kung paano naghahanap ng isda ang isang tuna pilot guys na katulad ko. Hindi po ako isang ordinaryong mangingisda, although ang pangalan ko po ay si Mangingisda. So yun na lang po ang ginawa kong pangalan nan sa ganon, malaman nyo na seaman tapos nangingisda. Marami pong kategory yung mga seaman na yan. So hindi ko na po pagkakahabaan ng elaboration ng pagpapaliwanag ko doon. Basta dito po kami ay naghahanap ng isda. Tuna spotter po ako guys. Yan guys. Yan nga po, almost 2 hours na, kaya palapit na kami o 2 hours na kami lumilipad at palapit na kami sa mother boat na yan. So pinaiksi-ikso ko na lang po itong ating video kasi hindi nyo man po pinapanood ng buo. Pag nag-vlog ako ng almost 10 minutes ay alam ko hindi nyo pinapanood, kaya putol-putulin na lang natin guys at nang sa ganon ma-highlights natin yung dapat nyong malaman. Ito po nyo kasi Mangingisda, the original is always the best. Thank you po, magandang araw sa inyong lahat.